Iniadapt na po ng House of Representatives ang Senate Bill 1982 na nagbibigay po ng emergency power kay Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin o kaya po naman ay bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Mula po sa Senado, si Mar Gabriel. Mar, anong latest dyan? Yes, lagda na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kailangan para maging ganap na batas yung Senate Bill 1982 na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya para suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Yan ay matapos ngang i-adapt ng House of Representatives ang Senate version na nagpabilis sa proseso at otomatikong pagkonsidera dito bilang enrolled bill. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, hindi na kailangan ng BICAM at agad na ipadadala ang enrolled bill sa palasyo para sa lagda ng Pangulo. Base sa Senate version dyan, tatakyasan at tindihin ang excise tax sa langis kapag pumalo ang presyo ng crude oil sa $80 per barrel sa world market at magtutuloy ito ay namang inibak yung buwis kapag bumaba na sa $80 per barrel ang presyo ng langis. Sa computation ng Department of Finance, kung sususpindihin itong excise tax, ay aabot sa 11 pesos ang mababawas sa kada litro ng gasolina, habang higit 6 pesos naman sa kada litro ng diesel. Sa harap niyan, binatikos naman ni Senator Amy Marcos ang administrasyon dahil sa tila kawalan daw ng koordinasyon ng mga opisyal sa pagtugon sa nararanasang krisis sa langis. Kasunod na rin yan dyan ng pagbaba ng Pangulo sa fare hike na nakatakda sa ng ipatupad bukas. Nakakalito rin daw yung pahayag ng Finance Department na hindi pa raw kailangan sa ngayon ang pagsuspinde ng excise tax. Kaya sabi ni Marcos ay nakalilito at tanong niya, wala raw bang GC itong mga opisyal ng gobyerno para pag-usapan itong tugon sa krisis. Para naman kay Senate President Vicente Sotto, sapat na sa ngayon yung subsidiya para sa transport industry para tugunan itong mataas na presyo ng krudo. Kahapon una na rin sinulong ni Sotto ang pagbasura sa umiiral naman na oil deregulation law na nag-aalis sa kapangyarihan ng gobyerno na kontrolin ang presyo ng petrolyo sa bansa. 2022 pa raw nang magain siya ng panukala para repasuhin ng batas na nagbigay ng kalayaan sa mga kumpanya na magtakda ng presyo ng petrolyo. Jen Nelson. So ano ang magti-trigger, Mar, para suspindihin o talagang tuluyang hindi na ipatupad ng excise tax? Well, ang magti-trigger dyan para ipatupad yung emergency power ng Pangulo para suspindihin yan ay pag pumalo nga sa higit $80 o yung presyo ng crude oil sa world market. At agad kang bawasan pag bumaba na doon sa $80 per barrel yung presyo ng petrolyo. Yes. Ang point ko, Mario, di ba sabi kasi kung babawasan, talagang totally i-scrap yung excise tax, di ba? Sabi kasi dito sa emergency power, posibleng bawasan lang or totally tatanggalin yung excise tax. Well, option yun dyan ay binibigay sa Pangulo. Option yun, no? Kung kaya kasi yan dyan kung babawasan mo o totally i-suspend mo yung excise tax dyan sa mga produktong petrolyo. So, sapagkat ito ay naprubahan na ng dalawang kamara, ano to, ipapasa na sa tanggapan ng Pangulo? Well, dyan, inadapt na ng yung version ng Senado. So, aprobado na yan, considered na yan as enrolled bill, at yan ay ipadadala na sa Pangulo para sa lagda niya. Yes. Meron silang estimate kung mga magkano yon, Amar, ang pwedeng mabawas? Estimate dyan ng Department of Finance, 11.2 pesos yung mababawas sa gasolina, habang 6.72 naman sa kada litro ng diesel. Maliit lang pala, no? Masasapawan din ang pagtaas. Ay, nako. Mar, salamat. Ay, teka lang. Hindi ba nagpa-ambush interview si Senador Marcoleta dyan? Well, sinubukan natin kanina dyan, nahingan ng reaksyon niya dun sa desisyon ng Comelec Anbank, pero hindi nagpaulak ng panayam si Senator Marcoleta. Ayun. Abangan na lang daw sa saganang mamamayan, no? Sabi niya. Oo, sabi niya, mamaya na lang, manood na lang kayo ng saganang mamamayan. Ayun. Mar, salamat na marami, ha?